sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, sa lahat ng bayan ng Diyos na inibig ng Diyos, na pinaglaanan ng tahanan sa sangkalangitan, sa lahat ng manghinirang pinilig at tinawag ng Panginoon, taglay nating patuloy ng may buong kagalakan ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa ating Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ayon sa nasusulat, mga minamahal, magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga upang ating mabigyan ng karangalan, kaluwalhatian ng ating Panginoon na marapat sa kanyang pangalan, kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan na maging bahagi tayo ng isang banal na bayan na sumaksi sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo nang siya'y buhayin maguli sa ikatlong araw ng kanyang Ama. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa lahat ng sumaksi sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo, sa ganitong kaparaanan natin, maibigay ng marapat sa pangalan ng Panginoon ang kaluwalhatian ng buong kabanalan sa kanyang banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy tayong mga galak na magpuri, magdiwang at patuloy natin itaas ang dakilang karangalan ng ating Panginoong Diyos. Aawit tayo ng may buong kabanalan mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great and marvelous, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great and marvelous, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magalak na magpasalamat mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy tayong umawit mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto
Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan, ng awa, ng kabanalan, ng kapangyarihan at kaluwalhatian, itinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagpupuri sa iyong kabanal-banalang lubuan. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy na nagaganap sa amin, natupdi ng iyong banal na utos, na magbigay sa iyo ng kapurihan, ng kaluwalhatian na parapat sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ng isang dakilang bagay na sinaksihan namin ang iyong kaluwalhatian, nang mahayag sa amin ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y buhay nung maguli sa ikatlong araw, ang pagpapahayag ng kaluwalhatiang ito ang isang dakilang bagay na itinataas namin sa buong sanlibutan upang mahayag sa lahat ng mga tao ang iyong kagilagilalas na kaluwalhatian. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin ang dakilang pagkaunawa at ito'y patuloy na nahanda upang ipangalat sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na patuloy mong ginagabayan upang ang isang dakila at banal na ministeryo ay mangibabaw sa buong sanlibutan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang kapayapaan po ay sumaating lahat. Amen. Ang layunin po niya sa buong sanlibutan, Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na puspos ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti, pakinggan natin mabuti, at kung ito'y maunawaan na natin, ilagat na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na iniimbitahan na tayong lahat sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Magsipag-aral na po tayo mga iniimbitahan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Naglilindulan na sa iba't ibang dako ng mundo sa lahat ng mga bansa at nasa ilalim pa rin tayo ng pandemya. Amen po ba? Amen. So tanging nagsugo ng mga aliw ang Panginoon Diyos
sa mga iniimbitahan ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. May sinugo siyang messenger sa atin lahat. At yung itinuturo ko at ipinapangaral ko sa inyo, ito po yung hula ng mga banal na propeta na nangyari, natupad yung hula ng mga banal na propeta, pinatunayan o pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga participant ng Panginoong Jesucristo na katulad ko na participant, katulad ko na partakers na naninindigan sa paniniwalang espiritual. Maliwanag po ba? Amen. So pakinggan po natin yung hula ni Propeta Ezekiel, bago tayo pumunta sa bagong tipan, na meron tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta, na nangyari yung hula na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. Makikilala nyo yung nangangaral na tunay na sa Diyos sapagkat may hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral. Amen po ba? Amen. At merong sumaksi doon sa hula ng mga banal na propeta, at tayo naman yung mga existence o mga descendant, mga remnant na mga nalalabi, na mga iniimbitahan na papakinggan na natin ang tinig ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Makikilala na natin yung tunay na pastor natin na nagpapastol sa atin. Amen po ba? Amen. Ito po'y walang bayad at wala ding dagdag yung aral na napapakinggan natin sa buong mundo. Ngunit ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen. Lagi nyo naririnig na ang pangangaral ng mabuting balita sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ihipan ng tinig ng pakakak. Amen. Amen po ba? Amen. In Book of Joel chapter 2 verse 1, ang sabi rin ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel na mangyayari na ipapangaral ang mabuting balita sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang sabi doon, hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Naunawaan po natin yung sinasabi ni Propeta Joel. At sa lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, in Book of Joel chapter 2 verse 32, andyan din po sa last chapter ng Book of Joel, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sayon ay yaon lamang maliligtas sapagkat tayo yung tinawag at pinili ng Panginoon. Maliwanag po sa atin. Amen. Specific po yan, nakadefine kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba tayo? Amen. Pakibasa po natin yung Ezekiel chapter 34, chapter 34 verse 1 up to last page. Ano po? Para makuha natin yung mga tupa na naligaw at sa panahon ng kawakasan, kaya merong dalisay na relihiyon na ipinadadalaw ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakarecord na sa langit. Tayo ibinubukod na sa mga hindi mananampalataya. Nakukuha po natin, nagigets natin, naunawaan natin. Mapalad ang bansa na mayroong kinikilalang isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. At may hula ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon dito sa silangan sa bansa ng Pilipinas sa pulo ng mga dagat sapagkat ang bansa ng Pilipinas meron pong katangian at 7,000 more than islands. Nakuha po natin yung Book of Isaiah chapter 24 verse 15 na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat sa silangan. Ang Pilipinas lang po ang may katangian na merong 7,000 more than islands. Ano po? Kaya ikiniklaim natin dito na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay kalipunan ng mga mananampalatayang tao. Tayo yung followers ng Panginoong Jesucristo rito na
naghahayag ng kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan at walang daya yung napapakinggan natin. Dahil merong hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral na napapakinggan natin at meron namang katuparan yung hula nila na pinatunayan ng mga banal na apostol sa bagong tipan. Maliwanag po ba? Amen. Na ang mga iniimbitahan ng mga tagapagmana na nalalapi ay magniningning sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Amen. Kaya po ibubukod, ise-separate yung maluwalhating iglesia na tayo yung kinikilala niyang bayang banal niya, bansang banal niya. Dahil siya ang tumawag at humirang sa atin. Siya ang nag-imbita sa atin sa huling hapunang magkakasalo tayo. At tayo rin yung iginayak na babaeng malinis na nag-iintay doon sa ating tagapagligtas na daratnan tayong nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, na nangingilin tayo ng araw ng Sabat, at napupuo tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tayo po yung ibinukod niyang kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin kung paano ibukod yung mga descendant na tagapagmana ng kanyang pangako? Sa paniniwala tayo ibinubukod. Amen po ba? Amen. Dahil nabalot ng kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling ang buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Basahin natin itong kay Propeta Ezekiel sa chapter 34, verse 1 up to last pages, or sundan pa natin sa 35, 36. Amen po ba? Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong puso marunong kumilala ng masama at magaling. Ano po? Babasahin ko sa inyo itong kanina, sabi ko, pakibasa natin yung chapter 34 ng Book of Ezekiel, ano po, para makuha natin itong babasahin ko sa Book of John, chapter 10, verse 11. Napakasarap pong basahin ito muna. Mag-umpisa muna tayo dito sa Book of John, chapter 10, verse 1 up to 11, ano po, para makuha natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi maakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ito po, nakasulat dito sa Bagong Tipan. King James Version po yung ginagamit namin na napapakinggan yung International Bible po ito. Amen po ba? Amen. Katotohanan, verily, verily I say unto you. In Tagalog, katotohanan sinabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan ay gayon, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. So, kailangan makita natin yung tunay na pintuan. Nagigets po natin, naunawaan natin. Dalawang beses sinabi niya, katotohanan sinabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kailangan pasukin natin yung tunay na pintuan ng mga tupa. Nakukuha po natin, naunawaan natin, may pintuan yung mga tupa na pinapasukan. Who is the way, the truth, and the light? Jesus Christ is the way, and the truth, and the light. Amen po ba? Amen. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven. Who is the author of our faith? Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba? Amen. Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the foundation of our faith. Who is the minister of our faith? Jesus Christ is the minister of our faith. So napakadakila ng
kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na paglalagaan natin ng paniniwala upang makatyag tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa lahat ng mga followers ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng magiging participants ng Panginoong Jesucristo? Walang dagdag, walang bawas yung napapakinggan nyo. Klaro, nakasulat sa banal na kasulatan yung ating binubulay-bulay na ito yung itinakdang araw ng Sabat. Natatalikuran natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan upang makatyag na tayo sa tunay na daan, katotohanan, patungo sa buhay na walang hanggan, na sinabi ng ating tagaligtas, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang daan po, paniniwala. Amen po ba? Sabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa lahat ng mga listeners at partakers na mga naligaw sa ilalim ng silong ng mga langit. Ang sabi niya, kung saan siya naroon, doon tayong lahat. At sinabi din niya sa atin, sa kanyang pangako, na ang maglagak ng paniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Sapagkat sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya, mahayag din yung mga tapat na nag-iintay at nagdiriwang ng araw ng Sabat na nakatala na sa langit ang pagdiriwang ng mga iglesia na hinirang at tinawag at pinili niya, na itinayo niyang isang matatag na kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nadinig niyo awit natin kanina. Ako'y kinikilabutan sa awit natin kanina. Mga kapatid at mga kaibigan, awit ni Propeta Moises to nung sila'y magtagumpay sa pagkakaalipin ng Ehipto. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways. Wow, nakagagalak. Ano po, mga kapatid at kaibigan? Napaka-patented ng praise and worship ng banal na bundok ng Sayon, dahil ang nag-udyok dito ang Espiritu Santo. Hindi po ito haka-hakang inaawit. Based on the gospel of Christ, ang praise and worship ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Hango sa hula at kasaysayan ng ating tagapagligtas, ang inaawit ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng inimbitahan na sinelyuhan niya at pinili niya at minasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man yung ating puso't pag-iisip, na tumatahan yung katwiran ng patotoo sa ating puso't isip, nahayag sa labi natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang magmuli in the third day. May mga tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Kaya tayo maawit ng great and marvelous are thy works, and Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Wow! Tayo pala yung mga banal na itinagda na tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan na umaawit, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Tayo pala yung pumapasok sa pintuang makipot. Ano po? Kaya ang pintuang kung pinapasukan natin yung ating tagapagligtas. Naunawaan po natin, spiritual na pagbubulay-bulay based on the prophecy at pinatunayan at pinatutuhanan ng mga banal na apostol, yung hula ng mga banal na propeta. At tayo naman yung mga existence o nalalabing aalala ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Kaya nga tayo ang bunga sa pagkapanganay Tayo ang tutupad ng ginawa ng panganay. Amen po ba? Tayo kapatid ng panganay, kaya tayo naging bunga sa pagkapanganay. Kung ano larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng bunga sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion nationwide, worldwide. Amen. Are you blessed, people of Zion? Amen.
verse 2 ng Book of John chapter 10, 1, 2, and 3 up to 11 tayo. Ano po? Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Sino yung pumasok sa pintuan na pastor ng mga tupa? Sino yung gumawa ng napakadakilang halimbawa na tutularan natin? Nandito rin po ito. Amen. John chapter 13 verse 15. Buksan natin yung halimbawa para makuha natin at maunawaan po natin. Ano po? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Walang hihigit sa Panginoong sa Kristo sapagkat iisa lang ipinako sa krus. Tanda na pagtutubusin yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Siya lang po yung napakadakilang guro na ipinako sa krus upang tubusin tayo sa pagkakaalipin na sumpa ng aral ng sanlibutan. Naunawaan natin kung alin yung pagsisisihan natin kasalanan sa sanlibutan. Biktima tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Diyan tayo tinutubo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Yan ang pagsisisihan natin. Amen po ba? Amen. Yan ang tatakasan natin. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 12 verse 25, huwag niyong tataklihan yung nangangaral sa social media. Amen. Dahil ito yung napakadakilang kaparaanan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus upang tayo'y makatana sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya pag tinanggihan nyo yung nangangaral sa social media, tinanggihan nyo rin yung babalik dito sa sanlibutan para tubusin yung mga tinawag na mga participant ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Mahihirapan na tayong bumuelta. Kaya ang kabili-bilinan niya, kung marinig natin, huwag natin tatanggihan yung nangangaral ng mabuting balita. Sapagkat ang ipinapangaral ko sa inyo yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Upang tayo makatakas sa walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Nabat-bat na ng pasimulang aral ang buong sanlibutan. Kaya po nagpapaalala na ang Panginoon Diyos at marami ng kalamidad na dumarating. Kaya na, napakabuti niya dahil binibigyan pa tayo ng last chance ng pagkakataon at magkaroon tayo ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Unang-unang papasok yung pastor ng mga tupa. No? Susunod yung mga tupa sa pastor. Who is the pastor of flocks? Jesus Christ is the pastor of flocks. Amen po ba? Amen. Dito, ang binanggit dito, sheep sa mga tupa. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Di ba yung ating dakilang pastor ng shepherd? Amen. Siya muna yung papasok, susunod yung mga tupa. Ay, didinig natin yung tinig ng ating dakilang pastor Sumunod na po tayo at magpasakot tayo sa pamamahala niya na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. Mula po ni Propeta Isaias yan. Pakibasa natin, and then bulay-bulayan natin. Hindi po edited ito. Naka-record po. In the Gospel of Christ ito. Amen po ba? Amen. At siya rin ang tumatawag at nagmumulat ng unawa natin. Hindi ko marunong tayo maunawaan natin ang napakahiwaga at napaka-misteryosong tipan ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa mga tagapagmana na iniimbitahan na sa panahon ng kawangasan. Verse 3, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y
inihahatid sa labas. Tingnan nyo, talagang may nangangalaga doon sa mga sheep sa mga tupa. Tayo yung mga tupe, tayo yung mga sheep, tayo yung mga iglesia na pinipisan niya, tayo yung kawan niya, tayo yung templo niya, tayo yung gusali niya. Amen po ba? Amen. May nakakasiwa sa mga tupa niya, yung ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa kanyang tupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo kung sino yung tunay na pastor natin na tumatawag na sa atin bawat isa, mga kapatid at kaibigan. Sa paniniwala tayo iniridim. Sa paniniwala tayo isiname. Kaya nga may ganitong selebrasyon na napakadalisay at napakadakila. Inihahanda niya na tayo upang sa muli niyang pagpalituwi, huwag na tayo mahatulan at mapahamak pa. Dahil talagang kakaiba na ang nangyayari sa buong mundo. Mga hindi na natin inaasahan yung mga kalamidad na nangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Kaya iniimbitahan na tayong lahat at ibinubukod na tayo na isang matibay at matatag na awan, isang matibay at matatag na kaharian na nakatala sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan na pinaniniwalaan natin yung nag-iimbita sa atin. Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin akong taong imbitado sa kasalang magaganap at sa huling hapunang magaganap. Amen po ba? Amen. Nagaganap po itong imbitasyon ng ating dakilang pastol. Ano po? Naramdaman po ba natin, hindi na natin siya nakikita hanggang ngayon, pinapastulan niya tayo, iginawa niya tayo ng everlasting character, naaalalahanin natin yung ginawa ng dakilang pastol na, aalalahanin natin yung ginawa ng dakilang pastol natin, na siya yung nagdusa ng kasalanan natin sa sanlibutan ito, siya yung naghirap, inako niya yung hirap natin lahat. Nilibak siya, iniinsulto siya, minata siya, pinagsalitaan siya ng iba't ibang masasakit na salita. Di ba para sa atin yung nangyari sa kanya? Siya yung umako ng kasalanan natin hanggang kamatayan. In the third day, binuhay siyang maguli. Pinatunayan yan in Book of Acts chapter 17 verse 31. Pinatunayan po yan sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Isipin natin, hindi pa tayo tao nung mangyari po itong nangyari sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya po tayo may tinutupad, may hula ng mga banal na propeta na nasulat at nangyari at isinulat ito ng mga banal na apostol at ipinahayag ito ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na magbabantay at mag-iintay na may katiyakan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Are you listening? Carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Naunawaan po natin yung mga churches, yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Iniimbitahan na tayo at ibinubukod tayong isang matibay at matatag na kaharian, isang bansang banal na sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli in the third day, tayo yung tinawag niyang bansang banal niya. Tayo yung tinawag niyang banal na bayan niya. May pangalan yung banal na bayan niya na nakatala sa langit. Sinabi kay Propeta Isaiah sa chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Kaya sa bawat participant na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, binibigyan po tayo ng katiyakan bawat isa. Bawat followers, bawat mga partakers, idinidikta sa puso't isip natin para magrema upang meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin na kung siya paparito na. Inspirado tayo, nagagalak tayo sa muli niyang pagparito na makita natin siya ng mukhaan sapagkat tayo'y nakipaglaban sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong ibinigay sa ating napakadakilang responsibilidad bilang tao. Na ito po yung napakadakila na tungkulin ng mga tao, kaya tayo naging tao sa mundo. Ito lang po yung nakaseparate na tipan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ibinubukod
sa napakaraming bansa. Kaya mapalad ang bansa na mayroong iisang Diyos na tunay na kinikilala. Amen po ba? Amen. Dahil ang banal na bundok ng Sion ang tinutukoy niyang bansang banal niya, na kinikilala natin ang iisang Diyos na tunay na si Jesucristo, na binuhay siyang makuli in the third day. Meron tayo mga shield sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may patotoong pinaniniwalaan. Kaya po walang bayad ito, libre ito. Ito yung regalo sa ating lahat. Huwag na nating hintayin pa yung mga tradisyon at kulturang dumarating. Ito na po yung tinig niya. Ito na yung napakadalisay na pagdiriwang ng isang napakadakilang okasyon na inihanda niya sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Siya po ang gumawa ng damit ng kabanalan natin, yung katwiran, paniniwalaan natin, yan yung damit na ibinagkaloob sa atin bawat isa. Yan din yung tinapay ng buhay, yung katwiran ng patotoo. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Yan din yung liwanag na tumataklaw sa atin sa madilim na sanglibutan. Yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya po, unawain natin mabuti dahil papasok tayo mamaya sa pintuang makipot. Amen. So, ito yung introduction na papasok tayo sa pintuang makipot para makapasok tayo ng payapa at panatag at maginhawa tayo pumapasok sa kaharian ng langit. Ano po? Amen. Amen po ba? Amen. So, nakagagalak na pagdiriwang na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Dinirinig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. Amen po ba? Amen. At tinatawag ang kanyang sariling tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Tignan nyo, may naghahatid pa sa atin sa labas pagka tayo pumasok sa pintuang makipot. Yung ating tagapagligtas din ang naghahatid sa labas at siya din ang nagbasbas sa atin upang gabayan tayo sa madilim na sanglibutan sa paglalakbay natin upang bigyan tayo ng tagumpay. Amen po ba? Amen. Verse 4, pagka hindi nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila Amen. at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Amen. Kapatid at kaibigan, nadinig niyo na po ba ang tinig ng ating tunay na pastor? Ang Panginoong Jesucristo? Ito po, oh. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila. Tingnan niyo po, sino nangunguna? Yung dakilang pastol. Yung dakilang pastor natin ang nangunguna sa atin. Naunawaan po ba natin, hindi natin siya nakikita, pero nangunguna siya sa atin ngayon. Siya yung gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Siya yung author ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya pag ginamit natin yung Hebrews chapter 12 verse 2, related sa atin. Maliwanag po ba? Amen. Kasi siya ang author and finisher of our faith eh. Siya ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin eh. Kaya sinasabi sa verse 4 ng chapter 10 ng Book of John, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Nakikilala ng mga iglesia yung tinig ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Listen carefully, people of Zion nationwide, worldwide. Ito po yung napakadami ng pag-ibig niya sa buong mundo, ano? So, love the word that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Na-appreciate po natin, na-acknowledge natin yung tinig niya bilang mga tupa. Wala na siya, di natin siya makikita, pero iniwanan tayo ng tipan na madidinig natin yung tinig ng tunay na pastor natin. Amen po ba? Katulad nyo rin ako na sumusunod sa tunay na pastor natin. Amen po ba? Amen. Pare-parehas lang tayong susunod dito sa tunay na pastor natin. At sa iba, hindi sila
magsisusunod, kundi magsisita ka sa Kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Ito po, yung tunay na tupa, hindi ito nakikinig sa iba. Naunawaan po natin, yung tunay na tupa ng ating dakilang pastol, hindi sumusunod sa ibang tinig na bulaang pastol. Are you sure, people of Zion, nationwide, worldwide? At siya iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisita ka sa Kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Hindi nakikilala ng tunay na tupa yung tinig ng ibang bulaang pastol. Amen po ba? Amen. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. The parable, speak Jesus unto them. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila ay sinalita. Wow, nakagagalak. Napaalan tayo mga nasa huling panahon na binibigyan na ng pagkaunawa sa paniniwalang espiritual. Sinasalita ng Panginoon ito sa talinghaga. Amen po ba? Amen. Pero ngayon siya rin ang nag-o-open ng ating pagkaunawa. Maliwanag po ba sa atin lahat? Amen. Kaya hindi sa ating sariling karunungan natin tumaunawaan, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus natin naunawaan ang lahat ng mga bagay na ikaliligtas ng bawat isa. At sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila ay sinasalita. Muling ang sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Maliwanag po ba? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, then said Jesus unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Nakuha po natin. Sinabi niya, katotohanan ko, 2 beses pa niyang sinabi. Muli niyang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Listen carefully to all churches nationwide, worldwide. 2 beses sinasabi, katotohanan. Sinabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Hindi po ito literal na pintuan, kundi paniniwala yung sinabi ng ating tagapagligtas na siya yung ating paglalagangan ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Siya yung pintuan ng mga tupa. Siya yung dakilang pastol na namumuna, na sinusundan natin. Kaya nga, sinabi niya siya ang panganay sa makasalanang sanlibutan Yung kanyang tupa na followers niya, ang naging bunga niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po natin, kaya sinabi niya, siya ang panganay, na tayo ang bunga niya, tayo ang mga followers niya, tayo ang sheep niya, tayo ang tupa niya. Susunod tayo sa Kanya, pasasakop tayo sa kapamamahalang espiritual ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya yung pintuan ng mga tupa. Maliwanag po ba? Amen. Sa mga tinatawag, sa mga pinipili at tinihirang na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, payapa po at panatag tayong papasok sa pintuang makipot. Payapa po tayong papasok sa kaharian ng langit. Dahil pumapasok sa kaharian ng langit, may katwiran, pinaniniwalaan ng ating dakilang pastol. Dahil sinabi ng dakilang pastol, kung saan ako doroon kayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ang bunga sa pagkapanganay ng dakilang pastol natin. Naramdaman natin hanggang ngayon pinapastolan na tayo. Siya ang gumawa ng setro ng katwiran na paniniwalaan natin. At tayo ang pinag-aharian ng setro ng katwiran.
Tumatahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin, na nangyari yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. May propesya yung ating pinaniniwalaan na nangyari, na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa atin, na mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako na ipinangakong mamanahin natin dito, buhay na walang hanggan, na kung mahayag siya sa alapaap, sa isang mata, mahayag din yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat na katulad niya. Amen po ba? Amen. Siya po nagsasalita niyan. At ako'y katulad yun yung tao na manggagawa at sumusunod sa dakilang pastol na nag-iintay ng lahat ng katuparan sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo na mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Naunawaan natin kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Hindi material na bagay yung pinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Paniniwala yung pinagkatiwala sa atin, yung hula ng mga banal na propeta na nangyari, na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo matutupad dito at magpapahayag. Maliwanag po ba sa atin? Kaya merong nangyaring patotoo may nagpatotoo ng hula. Ibig sabihin, may nangyaring hula, kaya may nasulat yung hula na pinaniniwalaan natin, na ngayon naman pinagtitibay sa atin bawat isa. Maliwanag po ba? Ang kaligtasan po, may patotoo na pinaniniwalaan. At kaya andito pa tayo sa mundo, iniintay pa natin yung katuparan magaganap sa bawat isa sa atin. Kaya tayo tapat na manatili sa katwiran ng patotoo na may pinaniniwalaan tayong mangyayari pa sa atin sa muli niyang pagpalito. Amen po ba? Amen. Napakadakilang relasyon at paniniwala itong pundasyon na ginawa niyang sentro ng katwiran na pinaniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. Wala pong bayo dito, wala pong daya ito. Amen po ba? Amen. Kaya po, ito na po yung napakadakila niyang layunin sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak ang sino man. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Naunawaan natin na ang Panginoong Jesucristo na 2 beses sinabing katotohanan na ako ang pintuan ng mga tupa. Maliwanag po ba? Amen. Hindi po siya nagpagawa ng mga kaharian para pumasok tayo sa mga pintuang magaganda. Paniniwala po itong itinayo niyang matatransform tayong lahat sa paniniwalang espiritual. Mako-convert tayo sa paniniwalang espiritual na mga saksi tayong buhay na nagpapatotoo na binuhay siyang magmuli in the third day. Nangyari po yan. At yan po ang napakadakila at napakadalisay na katwiran na inaalala ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. At yan din po yung kabutihan at kagandahang loob niya na ipinapahayag na sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, upang ito'y marinig na ng mga iglesia na mga naligaw. Ano po? Kung walang tatawagin at pipiliin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, paano maririnig ito ng mga naligaw na iglesia? Pag-aralan po natin mabuti. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, may gagamitin din siyang taong katulad nyo na ipapahayag yung kabutihan at kagandahang loob nyo sa lahat ng mga tao. Amen po ba? At hindi kayo makangamba dahil walang bayad dito. Walang daya ito. Sundan nyo kami, basahin nyo sa binabasa namin. Amen po ba? Amen. Magbulay-bulay din tayo para may pinangahawakan tayong hula na nangyari at pinatunayan ng mga banal na apostol. Yung pinangahawakan natin at pinaniniwalaan natin ng mahigpit, yan yung maghahatid sa atin sa buhay na pag-asa, sa pag-iintay natin ng lahat ng katuparan magaganap sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Naunawaan natin yung pangahawakan nating katwiran na inihain sa ating lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Binuhay siyang magmuli in the third day. E wala namang nabubuhay pa sa atin ng mga panahon nung nakalipas na 1,000 taon eh. Amen po ba? Kaya maliwanag na tayo yung mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Kaya hindi kayo magdududa
Sa napapanood nyo ngayon sa social media na transparent ito. Dahil layunin ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Kristo Jesus na ipangaral yung katwiran niya sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos ang tagapagligtas. Tinuturo natin yung lahat ng mga ginawa niyan, paghihirap para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya pinautang niya tayo ng pag-ibig eh. Suklian na natin ito ng pag-ibig at katapatan. Amen po ba? Amen. Dahil ang lahat ng mga bagay na material na nakikita natin sa mundong ito, sa kisap mata lang po yan, mawawala ng value yan. Pero ang kanyang salita, nananatili po ito, magpakailan-kailan pa man. Gatuldok man ang kanyang salita eh, hindi mawawala. Amen po ba? Amen. Kaya ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Naramdaman niyo ba yung mga pumapasok sa pintuang makipot talagang nakikibaka ng puspos ang pagtitiis? Talagang nag-aalam, nag-aapoy sa puso yung pagkilala at paniniwala sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya huwag niyong tatanggihan kung nangangaral sa social media para makatakas tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dahil malapit na pumarito yung tunay na pastol natin. At hanggang ngayon, pinapastolan niya tayo. Amen po ba? Gumawa siya ng tipan na alalahanin natin bawat isa. Oh. Nasa bahay ka man, kapatid at kaibigan, pag kinuha mo yung Bible mo, pasasaganahin tayo sa kaalaman ng paniniwala. Who is provider ng ating paniniwala? Jesus Christ is the provider of our faith. Amen po ba? Amen. Siya naman po ang kinauwian ng lahat-lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin eh. Liban dun eh, wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ng Jesucristo natin, masusumpungan ang kaligtasan natin bawat isa. Book of Acts chapter 12, verse 12. Book of Acts chapter 4, verse 12. Sang-ayon po kayo ron? Amen. Ang ipinapangaral ko, yung ating tagapagligtas, yung author natin. Tayong lahat, ang katangian natin, tupa tayong lahat, katiwala tayong lahat. Ang ipinapahayag ko sa inyong kabutihan ng Panginoon Diyos, yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. Siya po yung paniniwalaan natin, siya po yung pinapangaral ko sa inyo, siya po yung itinataas kong napakadakila at napakamakapangyarihang iisang Diyos na tunay na nagbibigay ng regalo na walang kamatayan, kundi buhay na walang hanggan ang ibinibigay sa atin bawat isa. Kaya yung mga anak natin, yung mga pamilya natin, palakihin natin sa daan ng Panginoon upang sa paglaki nila, huwag silang mawalay sa daan ng Panginoon. Amen po ba? Palakihin natin sa katwiran ng patotoo yung ating mga anak, yung ating mga apo. Ano man yung nangyayaring battle sa buhay natin, yung trial, yung failures, yung temptation, yung sufferings, do not panic. Trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lagi natin gamiting inspirasyon ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Maging smart tayo na lagi tayong nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang isinugong misahero na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ang dakilang pastol ang kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Alam ng dakilang pastol kung saan niya dadalhin yung mga tupa na mabubusog yung mga tupa ng pagkain at yung ding pastol na humanap ng pagkain. Amen po ba? Amen. Siya rin ang naghanda ng pagkain na tinutupad natin ngayon na ang pagkain inihanda niya sa atin ay pagkain espiritual na inaalala natin bawat isa. Bagamat marami man tayo maging isangkap ng kanyang katawan, ng kanyang kaharian, pare-parehas yung pagkain inihanda sa atin lahat. Amen po ba? At pare-parehas din tayong inihanda na walang dumis at kapintasan o kulubot man, sapagkat kung siya'y mahayag sa alabaap, sa isang mata, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29, Colossians chapter 3 verse 4 and 3, 1 John chapter 4 verse 17,
1 John chapter 3 verse 2. Yan po yung mga supply na pagkain ng Panginoong Jesucristo sa atin. Napakatibay at napakatatag na ipinapaalala sa atin yung kanyang mga sinasabi. Kaya po ito yung nakagagalak na digmaan na nangyayari na sa panahon ng kawakasan, na ang pakikipagdigma at pakikibaka ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus magmumula ang tinig sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Book of Joel chapter 2 verse 1. Pakibasa nyo na rin po yan, chapter na yan. At sa last chapter niyan, doon nyo rin masusumpungan na mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maliligtas sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, tayo pinapupuntang lahat. Deklarado po siya dyan. Book of Joel chapter 3 verse 17 and 16. Diyan din po diyan din po aalingaw-ngawin ang tinig niya. At sinabi niya na pinili at ninasa niya ang banal na bundok ng Sayon na damong tahanan magpakailan-kailan pa man. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa aking banal na bundok. Paki-download po natin yung Bible natin, and then download sa gadget natin yan. I-write natin yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At tayo yung participant na bahagi ng pangalan ng kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Magagala kayo, kapatid at kaibigan. Genesis up to Revelation. Idineklara na ng Panginoon Diyos yan sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin na binuhay siya. Binuhay siya maguli in the third day. Idineklara niya na yan. In Book of Revelation, yung kahayagan ng Panginoong Jesucristo at ang Panginoon ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Amen po tayo mga kapatid at kaibigan. Amen. Yung magiging participant ng Panginoong Jesucristo, bahagi ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Tayo ang kaharian niyang itinayo. Itinayo tayo sa paniniwalang espiritual. Automatic agad, isinilang na tayo sa paniniwalang espiritual. Tayo naging anak niya sa espiritual na paniniwala. Mga new creature tayo, taong bago tayo pagka nagdiriwang ng araw ng Sabat, na napupuot sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, at naging lahi tayo sa pagbabagong lahing espiritual ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, tayo naging lahi ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Unawain po natin mabuti, no? Talagang, ito yung pumapasok na mga tupa sa pintuang makipot. Nakakilala natin yung tinig ng ating dakilang pastol, bagamat hindi natin siya nakikita. Pero ito yung katuparan ng lahat ng kanyang ginawang walang hanggang karakter. Ano po? Ito lang po ang everlasting and forever and ever karakter na na-download sa social media hanggang sa muli niya ng pagparito. Ito po yung ministeryo niya na ginagawa natin at pinaniniwalaan natin, yung Redeemer natin, yung Savior natin, yung Anchor natin, yung Shepherd natin. Tayo yung followers ng Shepherd natin, tayo yung sheep ng Shepherd natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng ating dakilang pastule, kung saan siya naroroonin, doon lahat yung mga tupa. Nauunang pumapasok yung ating dakilang pastol, kasunod yung mga tupa. Kaya sabi ng ating dakilang pastol, kung saan siya naroroon, doon lahat yung aking mga tupa. Have you believed the word of God in the name of Jesus and the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Wala pong bayad ito. Wala pong daya ito. May hula po ng mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol. At tayo naman yung mga nalalabing tagapagmana, naaalala ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Maliwanag sa sikat ng araw na ipinauunawa na ito sa mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan.
At siya rin ay dumadalaw na sa mga tahanan natin, nationwide, worldwide, sa pamamagitan ng social media, no? Tumutok-tok na siya sa pintuan natin, tumutok-tok na sa puso natin. Buksan na natin yung puso natin at mananahan na siya sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Siya rin ang lumilinis ng maruming lakad natin sa paniniwala, mga kapatid at kaibigan. Kaya tayo makakaharap sa muli niyang pagparito ng mga nag-iintay at nagbabantay na binigyan niya ng katiyakan sa pag-iintay. Amen po ba? Amen. Ibinukod niya ang kanyang bayan sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. So nakagagalak po, isineperate niya yung kanyang bayan. Ibinukod niya yung bayan niya, yung mga churches, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay. Kaya ang pag-ibig niya nationwide, worldwide, ipinapangaral na excellent, perfect. May propesya yung pinapangaral ko sa inyo, yung itinataas ko na anak ng tao, na pinatunayan ito ng mga ng ating mga banal na kapatid, ang mga banal na apostol, na tayo yung mga existence, tayo yung mga nalalabi na magpapatuloy ng kahayagan ng kanyang kadakilaan at kalawalatian, na ang kagandahang loob at kabutihan niya nationwide, worldwide, upang iligtas ang dapat iligtas, upang kahabagan ang dapat kahabagan, kaawaan ang dapat kaawaan, ampunin yung dapat ampunin. Nagagalak po, mga kapatid at kaibigan, talagang bukas na ang pintuan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Binuksan niya na ang aklat ng kordero sa banal na bundok ng Zion. Dahil eto na yung sign, marami nang naparito sa pangalan niya na mga kasuklam-suklam, mga sinungaling, mga karumal-dumal. Eto na po yung sign na binuksan na ang aklat ng kordero sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Nahayag na ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, na ayaw niyang mapahamak yung kanyang bayang banal na sariling pag-ari. Kaya binubukod na tayo sa paniniwalang espiritual na sa pamamagitan ng Jesucristo, ilagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip at buong lakas yung ating paniniwala upang makatyak na tayo sa pag-iintay natin at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito, na may katiyakan tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Kapayapaan po ay sumaating lahat, buhat sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sundan niyo kami sa pag-aaral at pagbubulay-bulay, dahil hindi madaling pumasok sa pintuang makipot. Maraming pumapasok sa pintuang maluwang, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Ngunit marami ring pumapasok sa pintuang makipot, hindi lahat maaari. Amen po ba? Yun lamang mga iniimbitahan sa huling hapunan. Yun lamang iniimbitahan sa kasalang magaganap ang makapapasok sa pintuang makipot. Yung mga iniimbitahan lamang na makakakilala sa tunay na pastol, na siya ang pumapasok sa pintuang makipot. Amen po ba? At sumusunod yung mga followers niya na papasok sa pintuang makipot, dahil ang pintuang makipot ay walang iba kundi yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Verse 8 ng Book of John chapter 10, ang lahat ng nangauna sa akin ay nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, dadapot hindi sila dinirinig ng mga tupa. Listen carefully, people of Zion. Ang lahat ng nangauna sa akin na nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ito po, nakasulat po ito sa Book of John. Unawain natin mabuti kung sino-sino itong mga naparito rito na mga magnanakaw at mga tulisan. Dadapot hindi sila dinirinig ng mga tupa. Kilala sila ng mga tunay na plans ng ating tagapagligtas
Yung mga nangauna sa kanya, yung mga nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ito po, nakasulat dito sa bukod dyan. Dapat hindi sila dinidinig ng mga tupa. Kasi kilala ng mga tupa yung tunay na pastol eh. Amen. Amen po ba? Amen. Pero yung mga nagsiparito sa kanyang pangalan, hindi pinakikinggan ng mga tupa, yung mga magnanakaw at tulisan. Dahil kilala ng mga tupa, yung mga magnanakaw at tulisan. Amen po ba? Naunawaan natin, nagigets natin yung sinasalita ng Panginoong Jesucristo. Dinideliver ko po ito sa inyo na katulad ng tao. Kaya po, ibinumula tayo sa katotohanan upang makatalikod tayo sa walang kabuluhang maraming nagsiparito na mga tulisan at magnanakaw. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng nangauna sa akin na nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, dadapot hindi sila dinidinig ng mga tupa. May anointing na yung mga tupa, ano? Kilala na yung mga magnanakaw at tulisan na parito sa kanyang pangalan. Naniniwala kayo sa Panginoong Jesucristo na maraming nauna sa kanya dito? Amen. Amen po ba? Amen. Eto, binanggit niya eh. Sabi niya sa verse 9 ng Book of John chapter 10, verse 9, ako ang pintuan, ang sinamang tao pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ito, diniretso na ng Panginoong Jesucristo eh. Sabi niya ako ang pintuan, ang sinamang taong pumasok sa akin, ang sinamang taong pumasok sa akin. Napapakinggan po natin, mga partakers, participant ng Panginoong Jesucristo, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Makikilala natin yung tunay na pastor natin eh. Siya naghanda ng pagkain na paniniwalaan natin eh. Upang makatagal tayo at makapaghintay tayo at magkaroon tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito. Siya ang naghanda ng pagkain na paniniwalaan natin, natatagal yung ating mga kaluluwa sa paghihintay sa muli niyang pagparito. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion? Amen. Eto, diretso na po itong sinabi niya. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Siya ang naghanda ng pagkain na paniniwalaan natin eh. Amen po ba? Siya rin ang nagbigay sa atin ng baluti upang tayo magtagumpay sa sanlibutan ito. Kompleto yung baluti ibinigay sa atin eh. Yung helmet ng turbante, yan po yung karunungan gagaling sa Panginoong Jesucristo na may hula. Yung bracelet, nakalasag na panangga sa suligi na walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Yan yung katwiran niya na nakarema o nananahan sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin. Saksi tayo na binuhay siyang pag-uli in the third day. At tayo po ay nakabigkis ng katwiran ng patotoo. Yung paniniwala nating lahat. Nakabigkis na tayo ng katwiran ng patotoong lahat. Yan po yung tali ng kabanalan na nakatali sa puso't isip natin bawat isa. Yung tabak na magkabilay-talid, yan po yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Yan po yung salita ng Panginoon Diyos na nangyari na pinaniniwalaan natin na binuhay siya pag-uli in the third day. Amen po ba? Amen. Napakadalisay na spirit of remembrance na ginawa niya, na ipinapaalala niya na sa atin ito ngayon. John chapter 14 verse 26, subaybayan niyo po kami, pakibasa natin. Siya yung spirit of comforter na nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa mga itinakda niyang tagapagmana, na iniimbitahan niya na sa panahon ng kawakasan na makiisa na tayo, maging participant na tayo ng Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay ng maguli in the third day. Siya naghanda ng pagkain natin, natatagal tayo sa panahon ng pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Verse 10, ito na po. Unawain natin mabuti. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Kaya naparito yung magnanakaw upang magnakaw. Ano ninanakaw? Kotse ba? Bahay ba? Lupa ba?
Pera ba ang ninanakaw sa atin nung naparito magnanakaw upang magnakaw? O paniniwala ang ninanakaw sa atin? Amen. Yan, maliwanag na po sa atin yan, ha? Hindi po marito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at bumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Tignan nyo, ang sabi ng tunay na pastor, naparito siya upang magkaroon tayo ng buhay at magkaroon tayo ng kasaganaan nito. Sumagana sa puso't isip natin yung karunungan, yung kaalaman, yung paniniwala, yung pag-asa, upang sa pag-iintay natin, nakagayak tayo, tiginayak tayo ng mabuting pastol, ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus sa paniniwala. Sasagana sa puso't isip po. Labi natin yan, lalabas yung patutuo ng ating tunay na tagapagligtas na si Jesus Kristo, na siya ang dakilang pastor natin na nagpapastor sa atin ngayon. Tayo sheep niya, tayo tupa niya. Amen po ba? Kaya pinaunawa sa atin dito, hindi na pa rito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Ang minanakaw paniniwala amen po ba? Amen. Hindi natin pwedeng i-convert ito sa literal na bagay dahil spiritual ito nga pinag-aaralan natin. Amen po ba? Kaya makikilala natin yung mga naparitong mga hindi tunay na pastol. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung binikuling na tayo, panahon na para talikuran na natin yung mga ganyang aral na napapakinggan natin. Kundi ilagak na natin sa ating tagapagligtas yung paniniwala natin upang makatyak na tayo na sa pagparito natin, ibahagi tayo ng kanyang bayan na itinaas natin yung kadakilaan at kalawalhatian ng kanyang ama na sumampalataya sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ang sumasampalataya sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak. So maliwanag na po tayo doon. Amen. Kaya po sinabi dito na napakaliwanag, ako ang mabuting pastor. Nakilala niyo na yung mabuting pastor? Yung Redeemer natin, yung Savior natin, yung Anchor natin, yung Shepherd natin. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Isa lang po ang pangalan ng ating Anchor, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po ang pasimula, siya din ang wakas. Siya din ang beginning. Siya din ang closing. Amen po ba? Amen. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang liwanag po nung sinabi ng ating Redeemer, ng ating tagapagligtas sa mga tupa, sa mga sheep. Gising mga kapwa ko mananampalataya na nag-iintay ng mamanahin na sa muling pagparito sa isang patay, kung mahayag yung ating mabuting pastor mahayag din tayong katulad ng mabuting pastor. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ito yung panahon ng kawakas at lumikha siya sa paniniwala ng mga bagong nilalang na hindi na magwawakas yung kanyang kaharian, hindi na magigiba. Amen po ba? Amen. Kaya inalay ng mabuting pastor yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Naunawaan po ba nating mabuti? Ngayon din yung napakadakilang talinghaga na talagang iniligtas ng mabuting pastor yung kanyang bayan, Iniligtas niya yung kanyang buong sambahayan. Ibinukod niya yung kanyang buong sambahayan na talagang magniningning sa kaluwalhatian yung kanyang buong kaharian, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na mayroong iniintay na katiyakan sa muling pagparito ng anak ng tao, na kung mahayag ang anak ng tao sa kalangitan, magigising yung mga kapatid nating mga mananampalataya at tayong mga natitira ay babaguhin sa isang kisap mata. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Gusto nating makasama sa pangako ng Panginoon Diyos
yung promise niya, resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection, ang bawat chosen people na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang liwanag po nung sinabi dito, kunin natin reference sa Book of John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Isa lang po ang nagbigay ng buhay dahil sa kanyang mga tupa. Libong taon na nakalilipas, so inaalala na natin yung ginawa ng mabuting pastor natin, na pinautang niya tayo ng pagmamahal, pinautang niya tayo ng pag-ibig. Suklian na natin ang pag-ibig, yung ipinautang sa atin na pag-ibig. Igapos na natin mahigpit sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Maghintay na tayo ng may pananalig at paniniwala sa ating tagapagligtas na umahayag siya sa alapaap. Lahat ng nalalabing natitira na gumaganap ng patotoo sa isang kisap mata. Sinabi po niya yan. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Di tayo bunga sa pagkapanganay. Kung mahayag yung panganay, mahayag din yung bunga. Ano larawan ng bunga? Kung mahayag yung panganay, espiritu yung panganay, di magiging espiritu rin yung bunga. Amen po ba? Amen. Yan ang paniniwala na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Napakalinis, napaka-purified na pagpapahayag ng katotohanan sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na walang bayad, walang daya, yung napapakinggan nating lahat dahil may hula ng mga banal na propeta na natupad, nangyari yung hula na pinaniniwalaan natin na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, tunay nga na mayroon tayong liwanag na iniintay na magaganap sa atin sa panahon ng kawakasan. Amen. Matatapos din ang dilim, magbubukang liwayway na, magliliwanag na, ang katarungan ng hukom ng mga hukom ay mahayag na. Amen po ba? Mahayag na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang katarungan ng hukom ng mga hukom. Kaya sinasabi dito, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kunin natin yung reference. Ito po, makikita nyo sa inyong mga Bible, oh. John chapter 10 verse 11. Puntahan natin sa Isaiah chapter 40 verse 11 para masatisfy tayo na meron tayong babaligang hula na magbibigay ng katatagan at matibay na pananalig at pananampalataya. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa aklat ng Roma, tawag yung mga nakalipas na nangyari ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yung po ang nagpapatibay yung mga nangyari sa paniniwala natin na napapakinggan natin lahat. Nakarelated tayo sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa taga-Roma. Amen po ba? Amen. Ang sinabi dito sa hula kay Propeta Isaias na nangyari sa atin ngayon itong hula na tupad, kanyang papastulin ang kanyang kawan na gawa ng pastor, kanyang pipisanin ng mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan na marahan niya ang mga nagpapasuso. Tingnan niyo po, ang Panginoon Jesucristo rin ang papatnubay sa atin at tayo din ang pinapastulan niya. Maliwanag po ba yung hula na natupad sa atin ngayon? Na sinabi ng ating tagapagligtas na siya ang mabuting pastor na nagpapastor sa atin ngayon? Naunawaan natin na ako'y katulad nyo na tao, sinasabi ko yung kalooban ng mabuting pastor sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng mabuting pastor na ibinubunga niya ang aking labi sa pamamagitan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Maliwanag po na naganap yung sinabi kay Propeta Isaias. Amen po ba? Amen. O eto po, Propeta Ezekiel chapter 34 verse 12. Tingnan
Tignan niyo po, parehas na magkapatid siya pananampalataya, si Propeta Ezekiel at saka si Propeta Isaias iisa'y direksyon ng kanilang sinabing hula na natupad na nagpapastol sa atin ngayon, yung mabuting pastor natin. Amen po ba? Amen. One Spirit lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak, si Propeta Isaias at si Propeta Ezekiel, the same yung spirit nila. At yung spirit ng mga banal na apostol, the same din sa spirit ng mga banal na propeta. At yung spirit ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, that is the same spirit. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo presensya ng Espiritu Santo sa pangalan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas, na may katiyakan yung mga umaalala ng hiliwan ng araw ng Sabat, yung mga napupuot sa walang kapuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ngayon nasa tunay na daan na tayo ng katotohanan na sinabi ng ating tagapagligtas na kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Ipabuhay natin yung paniniwala natin na yung katwiran niya, na binuhay siyang maguli in the third day. Di ba't may mga katwiran niya, may mga relasyon? May katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, ng ating shepherd, ng ating redeemer. Amen po ba? Amen. Ang sabi po rito sa Ezekiel ng Panginoon Diyos kay Propeta Ezekiel 34, chapter 34, pakibasa po natin ito sa mga listeners and partakers, para makuha natin yung kabuuan ng pagkilala natin doon sa mabuting pastor natin na inala yung buhay sa ating lahat ngayon. Ialay na rin natin yung paniniwala ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip at buong kaluluwa sa mabuting pastor natin. Amen po ba? Amen. Magpatotoo tayo, ipaghiyawan natin sa buong mundo na ang buhay na walang hanggan may patotoo. Ezekiel chapter 34 verse 12, pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti, at kung maunawaan na natin, ilagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa mabuting pastor, ang ating manunubos na si Kristo Jesus na tinubos tayo sa walang kapuluhang aral ng sanlibutan. Pagsisihan na po natin yan. Amen po ba? Amen. Kung paano hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangalat. Gayong ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Naunawaan po natin yung sinabi kay Propeta Ezekiel. Hahanapin din ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga tupa na nangalat sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya po ang hahanap. Amen po ba? Madidinig natin yung tinig niya. Ipapahayag sa social media. Itiwala na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Yesu Cristo bilang saksing tapat at tunay na binuhay siyang maguli in the third day. Kung paanong hinanap ng pastor, tignan niyo po, napakalinaw, intindihin natin, unawain natin mabuti. Kung paanong hinanap ng pastor, ang naghanap yung ating pastor sa ating lahat ngayon Amen po ba? Amen. Tandaan natin, pagdating sa Book of John, chapter 15, verse 16, hindi tayo humahanap, hindi tayo pumipili sa Panginoon Diyos, Kundi siya ang pumili at humirang at tumawag sa atin upang tayo'y pamungahin sa kaalaman, sa paniniwala, sa kagalakan, sa pag-asa, sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Paniniwala ang pinasasagana sa puso't isip ng mga tupa. Paniniwala ang pinasasagana sa puso't isip ng mga iglesia na dinadalaw at hinahanap na tayong lahat ngayon at pinipisan niya na tayo na napakadalisay na kawan, napakadalisay na kaharian. Amen po ba? Naunawaan natin, siya humahanap Siya humahanap sa ating lahat ngayon dahil tayo'y nakalat. Kaya ang pangangaral transparent through social media. Dahil ang kanyang kapangyarihan forever and ever, magpakailan-kailan pa man. Kaya unawain ng may pandinig ang Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan.
kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya ay nasa gitna ng kanyang mga tupa na nanganganak. Tingnan nyo, nasa gitna ng mga tupa, yung dakilang ministro natin, yung dakilang pastor natin. Siya yung kumipisan sa atin sa paniniwalang espiritual. Naunawaan natin yung pagtatayo ng kaharian. Lahat naman tayo itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan eh. Lahat naman tayo mga sayon. Mapalad yung mga makakaunawa sa imbitasyong magaganap sa huling panahon, recorded in heaven na, dahil siya yung umahanap sa atin bawat isa. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan kasi nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Verse 13, at aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat ng tinatahan ng dako sa lupain. Dadalhin tayo sa kanyang lupain. Ano po pangalan ng lupain ng Panginoon? Na doon tayo pakakainin at pasasabsabin. At doon tayo mabubusog ng pagkain inihanda sa atin. Di ba banal na bundok ng Sayon? Ang katuparan sa hula ng lahat ng mga banal na propeta na sinasabi ngayon sa buong sangkatauhan. Ito na po yung second coming of Jesus. Maririnig nyo na tinig na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, natupad na sa atin yung sinabi ng Panginoon, ng kanyang Ama sa mga banal na propeta. At ngayon nagsalita siya sa mga banal na apostol na ipinahayag naman ng mga banal na apostol ito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako sa atin na mga iniimbitahan niya na makiisa na tayo sa paniniwalang espiritual. Sa imbitasyon po niya, wala siyang itinatangi. Marunong man tayo, magman man tayo, mayaman man tayo, mahirap man tayo, masama man tayo, mabuti man tayo. Lahat tayo iniimbitahan na. Ito na yung last chance natin lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Wala pong mabuti kundi ang Diyos ang mabuti. Amen po ba? Sinuko niya yung kanyang buktong na anak upang ipakilala sa atin yung kabutihan at kagandahan loob niya. Amen po ba? Amen. Kaya nasa pamamahala ng ating tagapagligtas ang lahat ng katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa upang sa pag-iintay natin ay makatiyak na tayo sa muli ng pagpalito na individual naman tayo na pinasasagana sa kaalaman, paniniwala, pag-asa at kagalakan, at individual tayo na inaaliw na tayo bawat isa na katulad nyo rin akong nakikibaka sa pag-iintay ng lahat ng katumparan magaganap sa panahon ng kawakasan na maging smart tayo sa panahon ng kawakasan. Talagang nag-aapoy sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Yan po ang papatay sa suligi ng kasamaan, ang apoy na naglalagablab sa ating puso't isipan, ang katwiran ng patotoo na tinatakan tayo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya, meron pa pong pahabol hanggang verse 23 pa pala itong kay Propeta Ezekiel. Sinabi sa Ezekiel chapter 34 verse 23, at ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kanyang papastulin sila sa makatwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastulin sila at siya'y magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Nakuha niyo po? Ang Panginoong Diyos ang nagsalita kay Propeta Ezekiel na tayo na siya ay maglalagay ng pastor sa kanyang bayan. Maliwanag na ang bayan, tayo yung mga participant. Naunawaan na po natin. Kaya tayo yung kaharian niya itinayo Hindi building ang itinayo.
mga mga tao yung itinayo niya na naglilingkod sa kanya, na naniniwala sa spiritual na paniniwala na binuhay siya pagmuli in the third day. Punta tayo sa Hebrews chapter 13 verse 20, mga kapatid, at pinatitibay na sa atin yung ating napapakinggan at paniniwalaan upang tayo ay maaliw sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. 13 verse 20, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor na mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating Jesus. Dati tayo patay sa paniniwala, hindi tayo patay sa laman. Naunawaan po natin, dahil na virus tayo ng paniniwala sa pasimula talagang siya lang ang gumigising ng unawa natin upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, nadidinig po natin ibinabasa ko sa inyo sa aklat ng Hebrews, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor. Tingnan nyo ito, nagdala mula sa mga patay, nagdala ng mabuting balita sa dakilang pastor. Ang Panginoong Jesucristo, ang dakilang pastor, ang dakilang mensahero, dinala dito sa madilim na sanlibutan dahil naging lack of knowledge tayo sa paniniwala, napailalim tayo sa sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, kaya dinala ang mabuting pastor ng tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggan na tipan. Ito ho, yung dugo na nakatatak ngayon, nakatwira ng patutungo sa puso't isip natin. Kasi sa panahon ng kawakasan, talagang mapanganib, napakaraming dumarating na kalamidad na mga hindi natin inaasahan. Kung tayo hinirang at tinawag at may dugo tayo ng kordero na nakatatak sa puso't isip natin, may katwiran tayo ng buhay na patutuo, na saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. So nakagagalak, hindi alak ang kapangyarihan ng salot para lumapit sa atin, walang kapangyarihan ng masasama para tayo lapitan. Amen po ba? Amen. Dahil meron tayong mga selyo ng patutuo, may bighi ng patutuo sa puso't isip natin na tumatahan, na ninasa niya, na dakong tahanan niya, ang banal na bundok ng Sayon, magpakailan-kailan pa man. Awit 132 verse 13 up to 14. Wow, nakagagalak, ang daming God's promise na nakarelated sa mga umaalala ng patutuo. Tingnan nyo, sabi niya dinasa niya na gagawin niya tahanan yung puso natin, magpakailan-kailan pa man forever and ever, hanggang sa muli niyang pagparito Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan. Ito, yung tipan, mabuting balita. May binabalita na sa social media, yung layunin niya, ipangaral sa buong bansa, sa lahat ng mga bansa, ang katwiran ng patutuo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng buong katapangan na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po buong katapangan ipapangaral ito upang mahayag ito sa buong mundo at marinig ng mga iglesia. Amen po ba? Amen. Nagagalak po, mga kapatid at kaibigan, ito yung talagang securities ng ating pananampalataya yung tipan ng ating tagapagligtas. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 25, puntahan natin si Apostol Pedro, na kapatid natin sa pananampalataya, na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Chapter 2 verse 25, yung kung binanggit ko sa inyo, doon sa Book of John chapter 10 verse 11, 1 Peter chapter 2 verse 25, amen po ba? Amen. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, dadapwat ngayon, ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Amen. Naunawaan na po natin ito. Mga kapatid at mga kaibigan, na kapwa ako naghihintay ng katuparang magaganap na mababago tayo sa isang mata.
na tayo ay pinapastoran ng dakilang obispo at dakilang pastor natin na si Jesucristo. Amen po ba? Aminin natin na dati tayong naligaw, kaya siya lang ang tumawag at pumilit na habag sa atin upang tayo pisanin niya na kanyang kawan, pisanin niya na kanyang kaharian, pisanin niya na kanyang katawan, pisanin niya na kanyang templo, pisanin niya na kanyang sambahayan, pisanin niya na kanyang gusali, na itinala niya sa kaharian ng bawat participant ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Iisa ang pangalan ng buong katawan. Nakuha niyo pangalan ng buong katawan, iglesia ng banal na bundok ng Zion ang nakatala sa langit. Kaya mapalad yung iniimbitahan na magiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. May kasiguraduhan at katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito na datnan tayo na faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Ang ganda ng sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, tupang mga nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na yung mga naligaw makapanunumbalik na doon sa obispo at pastor natin. Dahil siya ang dakilang obispo at pastor natin na nangangasiwa at namamahala sa ating lahat ngayon. At kung paano iginayak tayo, iisang kagayakan yung ibinigay sa ating paniniwala sa pag-iintay natin lahat na may katiyakan tayong lahat. Amen po ba? Amen. Na hindi kayang higitan o hindi kayang pantayan ng ginto, ng pilak, ng diamante yung inirigalo sa ating kaligtasan na nanumbalik na tayo ngayon sa ating obispo, dakilang pastor na namamahala sa atin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ito'y kahayagan pa ni Apostol Pedro. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Wow, nakagagalak yung katangian ng mga tupa na iginayak ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Amen. Kundi ang pagkataong natatago, yung inner person, yung soul natin, ano? Amen. Sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritu maamo. Tignan nyo, may kasuutan na para yung ating soul o yung ating inner person ng damit na walang kasiraan, ano? Ng espiritu maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Wow, nakagagalak naman po in the name of Jesus in the resurrection. Ito lang yung napakalaking halaga sa paningin ng Panginoon Diyos na meron tayong damit ng kagalakan. May damit tayo ng kagayakan na walang kasiraan, ano, na natatago sa ating mga kaluluwa. Na ito yung malaking halaga sa paningin ng Panginoon Diyos na tinanggap natin, no? Na ibinigay sa ating regalo. Yung pong maluwalhating iglesia napapasakop sa pamamahala ng ating tagapagligtas. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman, nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na napasakop sa kanyang asawa. Itinuring na asawa ng Panginoon Diyos yung maluwalhating iglesia, ang banal na bundok ng Zion. Ano po? Kaya pagdating nung inihandang malinis na babae, kung paano sa panahon nung sinauli, gayon inihanda yung maluwalhating iglesia. Gayon din naman inihanda yung maluwalhating iglesia. Ano po? Na itinuring niyang kanyang asawa yung maluwalhating iglesia, ang banal na bundok ng Zion. Dahil sa pagparito ng anak ng tao, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag na rin katulad ng anak ng tao yung babaeng banal na inihanda na walang dungis at kapintasan. Kung ano larawan ng ating tagapagligtas, pero hindi na magiging larawan ng maluwalhating iglesia. Kaya tinuring na mag-asawa, magiging espiritu na, magiging pagkatulad na sila.
Amen po ba kayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan, kaya ano sabi doon sa Book of John chapter 1 John chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 1 John chapter 1 verse 2 to 27. Tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan nyo, mga kapatid, merong nagpahid ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin at tinanggap natin ito sa ating dakilang pastor dahil siya ang nag-alay ng buhay sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Amen. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo. Nangyari po yung katwiran na nakapahid sa puso't isip natin, ano? Kaya hindi nasumpungan ng kasinungalingan, ay totoo po nangyari ito. Amen po ba? Amen. At kung paano kayo tinuruan ito ay gayong kayo manahan sa Kanya. At ngayon, numunti kong mga anak, manahan kayo sa katwiran niya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapaya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. Manahan tayo sa katwiran ng patotoo upang kung siya'y mahayag sa muli niyang pagparito sa isip, sa salita at sa gawa at sa paniniwala. Manahan tayo sa katwiran ng pagkabuhay ng maguli upang kung sa pagparito niya, hindi tayo mapahiya sa harapan niya dahil mananahan yung katwiran ng patotoo sa isip at puso natin bawat isa. Amen po ba? Amen. So nagagalak tayo maghintay sa pagparito ng ating tagapagligtas na darot na mayroong gumaganap ng patotoo na sa isang pati, sinabi naman niya sa atin na babaguhin niya tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse, ito po, pinatitibay na sa puso't isip natin, ano? Mga kapatid at kaibigan, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilagay sa sayo ng isang batong panulo, na pangulo, hirang, mahalaga at ang maniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen po ba tayo? Amen. Ipinahayag natin ang karangalan niya ang tumawag sa ating lahat. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo ang lahing hirang, tayo ang isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, na ipinapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Isang napakadakila at napakadalisay na aral na tayo'y binibigyan ng kapayapaan at kapanatagan sa pag-iintay natin, at tayo ay talagang nakakaramdam ng kaaliwan na inaaliw na tayo bawat isa sa paniniwalang espiritual na ang kasulatan ay inilagay sa sayon. Sa puso't isip natin, inilagay yung tipan na paniniwalaan natin. Ano po? Inihayag natin yung tumawag sa atin, yung karangalan ng kanyang kabutihan. Inihayag natin sa social media na walang bayad, na pakikinabangan ng sino bang mga kaluluwa o sino bang mga tao maglalagak ng paniniwala sa nag-iimbita sa atin, na ang nag-imbita yung ating tagapagligtas na paniniwalaan natin, na meron tayong pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Meron tayong patotoo na pinaghihiyawan sa social media. Yan po ang kalagayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ibinupod niya na malawalahating bayan niya, na idineklara niya at itinakda niya at ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nakuha niya kalagayan ng banal na bundok ng Sayon na ibinukod sa paniniwalang espiritual,
na mayroong tatak ng patotoo sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat, mga napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, kundi pinisan tayo ng katwiran at kabutihan at kagandahang loob niya, na mayroon tayong patotoo na pinaniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano po sabi nung nag-imbita sa atin na binigyan tayo ng assurance of faith, ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin na sa muli niyang pagparito ay may babalikan siyang dalisay at maluwalhating reliyon na itinala sa langit. Ano po sinabi niya sa atin sa muli niyang pagparito? Revelation chapter 22 verse 7, at narito ako'y madaling pumaparito. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Sinabi nung nag-imbita sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sa pananampalataya bilang saksing buhay, sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sinabi niya narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin, meron tayong binulay-bulay na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katarungan ng pastor ng mga pastor at hukom ng mga hukom, na sa banal na bundok ng Zion isineperate at ibinukod tayo, na ibinigay sa atin ang pangalan ng kanyang kaharian, na iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang pangalan ng kanyang kaharian na itinala na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan sa paniniwala. Amen po ba? Nagpupulong tayo sa paniniwala na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga partakers at listeners ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po ay sumaating lahat. Kami po'y nagagalak sa lahat ng mga listeners, partakers, participants na magiging bahagi ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang dakilang bayan, sa kanyang dakilang kaharian, na siya ang tunay na pastol na nangangasiwa sa atin sa panahon ng kawakasan, at iginawa tayo ng karakter na everlasting na karakter na makatatagal tayo hanggang sa muli niyang pagparito, makapag-iintay tayong datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat, at patuloy na ang kaluwalhatian at kadakilaan ay sa nag-iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. People of Zion, maraming salamat sa a-acknowledge sa mensahe ng Panginoong Jesucristo na katulad yung nag-iintay sa panahon ng kawakasan ng lahat ng katuparang magaganap. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. People of Zion, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kapuri-puri ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos na ngayon pinagpatuloy na ipinagtitibay sa ating puso at isipan, na tayo may isang dakilang guro, may isang dakilang pastol na patuloy na nag-iingat sa atin at patuloy na pinakakain ng ating mga pagkataong loob upang patuloy tayong maging matibay, matapang hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy tayong magpuri, magpasalamat, ipahayag ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Diyos sa banal na bayang hirang. Mawit tayo mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya na mayroon
nagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy nating itaas ang dakilang dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kaluwalhatian. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong bayan ay patuloy na nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri sa iyong kabanal-banal ng butukan. Patuloy mong binibigay sa aming lahat ang isang napakabanal at dakilang katibayan na ikaw sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ikaw ang nagpastol sa iyong bayan, kung gayat patuloy mo kaming inaakay sa daan ng katotohanan, patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen, Lord. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sumilang ang buhay na walang hanggan sa puso't isipan ng sino mang tao na magiging bahagi ng isang bayan na itinayo mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na saksiyan ang iyong kaluwalhatian na nahayag sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo, na ngayon sa lahat ng mga tao na dinatna ng katapusan ng mga bagay, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagbigay sa amin ng isang silyado at banal na katibayan na kaming lahat ang iyong bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ay nakakaasa sa isang kahayagang maluwalhati sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tunay nga, Panginoon, ng aming dakila at banal na pagpupuri at pagpapasalamat ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.